Pumuli ang lingkod na si Brother Ariel Guevara na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi at kasama po natin ngayon ang ating Pastor Jeff. Bago po tayo mag-umpisa mga kaibigan, ay tayo po ay mag-umpisa po sa ating mga pagbati. Kaya bati po natin ang ating mga kapatiran dito sa Biela, Guevara dyan sa Dubai, Brother Aaron Guevara, na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Popular Bible, kay Brother Norvin Saren, dyan po sa Hungary. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At kaya Pastor Reynald dyan sa Nueva Ecija at sa kanyang mga kasama dyan, ay binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At bigyan po natin pagkakataon ng ating Pastor Jeff upang sa kanyang mga pagbati. Yes, amen. Maraming salamat, Brother Aljon, sa muli, no? Imbitahan tayo dito. At binabati ko lang dyan yung patuloy na sumusubaybay at nagsishare ng ating video, si Brother Joel dyan sa Cavite. Yan po ng kanyang asawa, kanyang mga anak, kapatid. Ganun din ang aking tatay dyan na patuloy na sumusubaybay. At sa lahat ng mga sumusubaybay, no, sa mga kamag-anak at kapatid ni Sister Betty Alones, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. No? Nawa ang munting programang ito ay gagamitin ng Diyos para kayo po ay makalapit sa Kanya. Diyos po ay hindi nagtatangi ng tao. Lahat po ng tao na manampalataya sa Kanya ay matindi ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Kaya ito po ay Kanyang tinatanggap basta't may pananampalataya po tayo sa Panginoon. Maraming salamat, Brother John. Well, binabati rin po natin ang Family 1, Family Durumal, Family Bayon. Binabati rin natin yung ating kapatid na si Brother Eman Durumal. Birthday niya kagapon. Happy birthday, Brother Eman. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan na patuloy sumusubaybay sa mga kapatid ni Sister Betty Alones. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay at sumusuporta, i-share po natin ang video ito upang ito po ay mapalaganap mga kaibigan sa buong mundo at marami pong makinabang at maligtas mga kaibigan. Yes, amen. Ay po mga kaibigan at mga kapatid, ay nakaraan po ay ating itinapik tungkol po sa kahalagahan po ng buhay. At ngayon naman po ay tungkol po sa katiyakan po ng ating kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan po, mga kaibigan, ay napakahalaga kung ito po ay tatamuin ng mga tao. So, sapat po ba mga kaibigan? Dahil marami pong nagsasabi na ang manampalataya ka lamang, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo na iyong sariling tagapagligtas, ay ikaw ay maliligtas. Marami po nagpapayag. Hindi po kami tutol, mga kaibigan, sa pananampalataya, sapagkat napakahalaga po ng pananampalataya at ito po ay pangunahing hakbang sa kaligtasan upang ang tao po ay makalapit sa Diyos. Ngayon po mga kaibigan at mga kapatid, ano po ba ang gagawin ng tao upang siya po ay maligtas? Batay na rin po sa turo at aral ng mga apostol. Sabi po sa aklat ng Gawa 16 at ang bersikulo po ay 30. Ganito po ang ating mababasa. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Marami pong gumagamit ng talatang ito, mga kaibigan at mga kapatid, na sabi nila, pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Sa kanilang mga kaibigan ay sapat na yung pananampalataya. So, magiging problema kasi kung sapat na yung pananampalataya, ay hindi na maaaring magkabautismo. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, yung pananampalataya po ay meron po itong kalakip na bautismo. Kung tutuloy po natin ang basa sa 32, sabi rito, at sa kanya isinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat na nasa kanyang bahay. At sila ay kanyang inuwa ng oras din yaon ng gabi, at inugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya
at ang buong sambahayan niya. Ito yung tagpupasto na bantay sa kay na Pablo at kay na Silas. Ito yung bantay sa kanila, mga kaibigan. So, akala niya kasi nakawala si Pablo sa si Silas, natakot siya, mga kaibigan at mga kapatid. Na pinahayag niya doon sa mga apostol kasi gusto niya magpakamatay. Yes. Pero sabi, pinigilan siya ng mga apostol na huwag mong gagawin yan. At ang pahayag niya, mga kaibigan, ano ang aking gagawin upang ako'y maligtas? Ang pahayag po ng mga apostol ay, sabi rito, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yes. So, hindi lang po naputol yung pananampalataya sa Panginoong Hesus, kundi kung tutuloy po natin sa versikulo 33, sila rin po ay nabautismuhan, mga kaibigan at mga kapatid. So, meron pong pananampalataya at meron pong bautismo. At ito rin po ang pahayag ng ating Panginoong Hesus na kanyang isugo ang 11 apostol. Kasi patay na po si Judas Iscariote ng araw na ito, sabi rito. Sa Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So mga kaibigan, magkasama po ang pananampalataya, gayon din ang bautismo. Napakahalaga po na meron pong pananampalataya at meron pong bautismo. Hindi po namin sinasabi na hindi na kailangan ng pananampalataya, kundi hindi magiging sapat lamang ang pananampalataya yung gagawin nating pagsunod sa Panginoon. Kapagkat kailangan po ng pananampalataya at kailangan din po natin mapabautismo upang tayo po ay maligtas. Dahil ang pahayag ng Panginoon Kristo, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ito, maganda ito kasi nga. Yes. Kaya, ayan din po ang pahayag ni Apostol Pablo na ang sabi niya, ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus at doon po sa 33, siya ay nabautismuhan at ang kanyang sambahayan. So, kasama po mga kaibigan, sa kaligtasan, yung bautismo, napakalaga po yan kasi po ang iba, sinushortcut po nila ang kaligtasan, ginagawa nila pananampalataya na lang, hindi na kailangan ng bautismo, mga kaibigan. Napaka-importante po ng bautismo at pananampalataya. Napakalaga po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil kung hindi po ang tao mababautismuhan, ay hindi po mapapatawan ang kanyang mga kasalanan. Inuutos din po yan sa banal na kasulatan. Yes. So, bigyan natin makakatawa si Pastor Jeff. Yes, amen. Hallelujah. So, maraming salamat muli, Brother Aljon. Ang nais ko pong iparating sa ating mga taga-subaybay, no, sa mga nakikinig sa Apostolic Back to the Bible. Ang tao po ay nangangailangan ng kaligtasan, lalong-lalo na kapag ang tao ay inaabot ng panganib, pangamba, no? Diyan niya ma-appreciate yung salitang kaligtasan. Pero sa mundong ito, mga kapatid, lalo na ngayon na ang mundo natin ay lumalala, no, nagbabanta ngayon ang World War III, no? Sapagkat ginera na ng Iran ng Israel at ang Israel naman ay gumanti at ngayon ang Qatar ay binumba na rin ang mga base militar ng US at nagbabanta na magkakaroon ng pagkakampi-kampi ang mga digmaan. Pero saan nga ba tayo dapat maligtas? Kung makaligtas man tayo sa mga digmaan sapagkat tayo ay mga sophisticated na bansa, may mga bagay na hindi tayo kayang iligtas ng digmaan. Ano po ito? Ang sabi ni Pablo sa 5:8 hanggang 9, Brother Aljon, dito dapat pagsikapan ng tao na maligtas, mga kapatid. Sapagkat ito lang talaga ang kaligtasan na pinaka-secure sa lahat. Basahin natin, saan nga ba tayo dapat maligtas, mga kapatid? Roma hanggang 9. Roma. Sabi rito, tatapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig
na sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yes, amen. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So, Brother Aljon, mayroon pong sinabi si Pablo sa mga taga-Roma na nakakatiyak kayo na maliligtas kayo sa puot ng Diyos. Mga kapatid, bigyan nating daan ang puot ng Diyos sapagkat ito ang pinakamalubha na maaring sasapitin ng buong daigdig na ito, ang puot ng Diyos. Amen. Ngayon, maaring magtatanong ang ating mga nakikinig, Brother Aljon, ano po ba ang puot ng Diyos? Bakit kailangan na makaligtas tayo dito? Bakit nga ba, ano nga bang dahilan, bakit ang Diyos ay napuot sa tao? Bakit nagtakda siya ng isang kakakilakilabot na wakas, kakilakilabot na puot, no, sa gitna, no, ng mga tao? Doon sa Revelation sa 6, no, sa 6:12 hanggang 17, ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanyang mga bungang bugot pagka hinaampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong na aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Yes. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yugid, sa mga bato, sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng kordero. Yes, amen. So, sinabi ni Brother Aljon kung paano tayo maligtas o paano tayo makatakas sa puot na ito ng kordero ng Diyos, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos at sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, mga kapatid, at ang pagpapabautismo sa kanyang pangalan. Bakit? Kapag hindi natin ginawa ang pagbabalik loob sa Diyos tulad ng nangyari sa Ninibe, mga kapatid, ang Ninibe po ay nakahanda ng masupok at ang galit ng Diyos ay nakaumang na sa kanila. Mabutit basahin natin yon sa aklat ng Jonas sa 3, Brother Aljon, para ito po sa mga nakikinig, lalo na sa mga baguhan na nagre-request ng topic na tungkol sa kaligtasan, mga kapatid. Basahin natin ang isang sitwasyon. Sabi rito sa Jonas chapter 3 at ang versikulo po ay 9. Sino ang nakakaalam kung manumbalik ang Diyos, kung manumbalik ang Diyos at magsisi at hiwalay sa kanyang mabangis na galit, Yes. upang tayo huwag mangamatay. At makita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Yes. Amen. No? So, ang Ninibe na nakaumang na sa pagkawasak, sapagkat nagalit ang Diyos dahil sila ay gumawa ng kasamaan at humiwalay sa Diyos, subalit sa pamamagitan ng pagbabalik loob, sa pamamagitan ng pag-ayuno ng hari at lahat ng kanyang mga nasasakupan, ay tumalima sa kanyang utos na magbalik loob sa Diyos maging ang kanilang mga hayop, din napawi ang galit ng Diyos, mga kapatid, at ang Ninibe sa araw na yaon ay tatayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Gayon din naman tayo, mga kapatid. No? Kapag tayo ay magbalik loob sa Diyos, ang Diyos ay totoong nagmahal sa mga tao. Totoong nagpapahalaga sa buhay natin sapagkat siya ang pinagmulan ng ating buhay. Nawa ay maalala natin siya
at magbalik loob tayo sa Kanya, mga kapatid. Lahat po tayo nagkasala, sabi sa Roma 5:12, kaya ang kasalanan ay kailangan bayaran ng pagbabalik loob, ng pagsisisi, ng pagtanggap. Basahin natin yun, Brother Aljon. Tayo po rito. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen. So, ang kamatayan na yan ay naranasan ng mga tao. Both yan, mga kapatid, na mamatay ang ating katawan at ang kamatayan na spiritual ay pumasok din sa mga tao. Kung gayon, mga kapatid, nangangailangan tayo na magbalik loob sa buhay sapagkat ang buhay ay ang Panginoong Jesucristo, ang Kanyang mga salita para bumalik ang buhay na sinimulan ng kamatayan sa atin doon sa panahon pa lamang ng ating mga magulang na si Eva at Adan. Sapagkat, mga kapatid, lahat po ng tao ay kung hindi po tayo magbalik loob ay nakaumang na, mga kapatid, sa isang pangyayari na nakahindik-hindik, na napakahirap po maarok sa ubod ng sama. Ano po ito? Lahat po tayo destinado dito. Revelation 21:8, mga kapatid. So may pagkakataon o may paraan para na hindi tayo mapunta rito. Sige, basahin natin, Brother Aljon. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at sobrang ikalawang kamatayan. Kita niyo, mga kapatid? Doon po tayo lahat. Salamat na lang sa Panginoon na ako bilang pastor, hindi naman kaagad-agad na pastor ako. Sapagkat ako rin noon ay bat-bat ng napakaraming mga ipinagbabawal sa aking sariling mga kapatid. Bawal sa Diyos, bawal maging sa ating lipunan. Mabuti na lang ay may nagdala sa akin. Mabuti na lang ay mayroong nagsulwin sa akin, ang aking tito, si Tito Ruben, kung kaya ako ngayon ay narito, mga kapatid, na naging kabahagi. Maging ganun din si Brother Aljon, mga kapatid. So ito ang ating layunin. Ipalaganap natin ang salita ng Diyos upang maraming mga tao ang maagaw dyan sa impyerno na yan, mga kapatid. Napakainit po yan. At ang mundong ito ay may nakaumang ng higit sa mga nuclear weapon, sa mga atomic bomb at mga hydrogen bomb, may nakaumang na rito. Ano po ito? Sabi ni Peter, mga kapatid, basahin natin. Sabi po sa 2 Pedro 3 at ang versikulo po ay 10 hanggang 12. Tatapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang harapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamawain? Yes. Na ating iniintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Yes, amen. Yan po, mga kapatid, ay isang warning ng Diyos, ng mga apostol sa bawat isa sa atin, na pinakahahangarin natin, mga kapatid, na dapat diyan tayo maligtas. Hindi lamang ito basta warning, kundi kasama ng warning ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na magaganap po ito. Kaya kailangan natin na isipin natin ang ating may likha. Isipin natin ang ating Diyos, mga kapatid. Paglingkuran natin siya habang may panahon pa. Sapagkat ang mundong ito ay nakaumang na sa mga kahindik-hindik na mga pangyayari na maging ang mga makapangyarihang mga tao at ang mga mayayaman ay sa araw na yaon ay manglulupaypay sa matinding takot. Sinabi na yan ni Lucas, mga kapatid. Hindi po yung dahilan na napakarami nating bank account, napakarami nating mga kayamanan, sapagkat sa araw ng pagbabalik ng anak ng Diyos, mga kapatid,
wala po tayong madadala na kahit anuman. Ito ang mangyayari, mga kapatid, sa 21. Si Panyas 1:18. Basa. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat Ano? na nagsisitahan sa lupa. Ito matindi. Kakilakilabot, Brother Hindi Aljon. lang kawakasan, kundi kakilakilabot Yes, amen. na kawakasan, mga kaibigan. Mangad ng programang ito na mga kapatid, dyan po tayo maligtas. Sige, tuloy mo, Kasi Brother Aljon. kahit pilak at ginto, Yes. hindi makakapagligtas, mga kaibigan, sa kaarawan po ng paghuhuko, mga kaibigan at mga kapatid. So may isa pang talata, Brother Aljon, sa Lucas 21, no? Basahin muna natin yun, dahil nabanggit natin, sa 25 hanggang 28, no, sa ating mga kapatid na sumusubaybay, ano po ba ang naghihintay sa daigdig na ito? Sige. Sabi rito, sa 21-25, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan, at mga bituin, at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, Magkakaroon ng hirap. na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan Kita nyo? sa mga langit. Mga ngatal. Sige. Hindi. At kung magagayoy, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap, na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay nito, magsitingin kayo sa itaas ninyo at ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagtutubos Yes. ninyo. Amen, no? So, ipinapapansin sa atin mga kapatid, no, ni Lucas, ng ating Panginoong Jesucristo, na hanapin natin ang Diyos. Tumingala tayo sa langit. No? Minsan sa ating buhay, gaano mang kahirap, tumingala tayo sa langit. Hihintayin natin mga kapatid ang kanyang pagbabalik. Sapagkat mga kapatid, lilipas ang lahat ng kasaganaan. Lilipas maging ang samahang iyong kinaaniban. Lilipas ang lahat ng bagay, ang Gilgal mawawasak, ang Jerusalem nawasak. Walang mga bato na matatayo pagdating ng araw. Tanging ang Diyos lang, mga kapatid. Kapag ka ang Diyos ang inuna mo, hinanap mo, mabubuhay ka kasama niya. Brother Aljon. So, kaya mahalaga, mga kaibigan, na ito po ay mga warning lamang po ng banal na kasulatan. Hindi po namin layunin na kayo po itakutin. Yes. Kundi ito po ay pinapangaral namin na isang babala, at ito po ay batay sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid, na meron pong darating na panganib. Kagaya nga sa Yes. ating bansa, Amen. pagka merong bagyo, Amen. merong babala ang gobyerno, mga kaibigan. Kung sasabog ang bulkan, meron pong babala ang gobyerno, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, sa katapusan po ng sanlibutan at sa panganib na galit ng Diyos, ay meron din pong babala ang Biblia o banal na kasulatan. Amen. Na meron pong mangyayaring mga bagay na kakilakilabot na bagay, mga Yes. kaibigan at mga kapatid. Kaya bago po mangyari, ang mga bagay na ito ay meron pong solusyon na ibinigay ang banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Amen. Dahil ang tanong po ng isang kawal na nagbabantay kay Pablo at Silas, ano ang aking gagawin upang ako'y maligtas? Ang sabi po ni Pablo at Silas, ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay maniligtas at ang iyong sampahayan. So, kaya mga kaibigan, meron pong requirements sa Panginoon ang kaligtasan. At ang kaligtasan, mga kaibigan, ito po ay walang bayad. Wala pong bayad ang pananampalataya, wala rin pong bayad ang bautismo, mga Yes, kaibigan, amen. mga kapatid. Ito po ay ibinigay na libre ng Diyos sapagkat tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, mga kaibigan, dahil ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas
at makaalam ng katotohanan. Mga Hallelujah. kaibigan at Praise mga God. Kaya ang bautismo, mga kaibigan, ay ito po isa sa paraan upang ang tao po ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ito po ang paraan na ibinigay ng Diyos upang tayo po ay makaligtas sa galit ng Diyos, sa galit ng Diyos na darating, mga kaibigan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya habang tayo po'y buhay pa, habang tayo po'y humihinga pa, at habang tayo po'y malakas pa, ay kailangan po natin na tayo po'y dumaan sa proseso ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay maliligtas po tayo kung tayo po ay mananampalataya at hindi kailangan din po ng magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga Yes. kaibigan Amen. at mga kapatid. Glory to God. Inihahanda po tayo ng Diyos sa mga bagay na ito sapagkat meron pong darating na panganib, mga kaibigan Amen. at mga kapatid. Hallelujah. Ngayon po, pag tayo po ay nabautismuhan na manampalataya at tayo po ay nabautismuhan, sapat na ba yun para po tayo ay maligtas, mga kaibigan? So, kailangan din natin, kasi, Pastor, may nagpapabautismo, Yes. may nanampalataya, pero ayaw nila umanib sa iglesia. Yes. Kasi Hallelujah. napakahalaga, mga kaibigan, na yung pag-anib din natin sa iglesia. Kasi Hallelujah. ang pahayag ng Apostol Pablo sa 12:13 ng unang Korinto, kung ating pong babasahin, mga kaibigan, ay ganito. Ang pahayag ng Biblia, sabi rito, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Tayo po ay binabautismuhan sa isang katawan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kasi ang katawan, ito po ay tumutukoy sa iglesia, ang mga tao pong nanampalataya at nabautismuhan, sila po ay nauukol sa iglesia, mga kaibigan. Yes, Kailangan amen. po maging bahagi rin po tayo ng iglesia o bahagi po tayo ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang payag ng Biblia, kung kayo'y wala sa akin, ay wala kayong magagawa. Yan Yeah, po, mga amen. kaibigan, ang isa sa mga paraan ng kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, Yes, amen. Pastor. Yes, amen, no? Tama ang iyong pagkabanggit, Brother Aljon, no? Nais ko pong iparating sa inyo, mga kapatid, no? Na ang nagtayo ng iglesia ay ang Panginoong Jesucristo, at ito'y natayo na doon sa Jerusalem, at natayo ito, no, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya inuutos nga ng mga apostol na ipangaral ang pagsisisi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at inutos din ng mga apostol na magbautismo sa pangalan ni Jesucristo, sapagkat walang ibang pangalan na maaari nating ikaligtas kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo luluhod ang lahat ng tuhod, maging sa ibabaw ng langit at sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. So ang pangalang Jesucristo ay napakahalaga. Ngayon, mga kapatid, babalik po tayo. Marami ngayon ang naguguluhan sa gitna ng mga pangyayari sa daigdig na ito. Mga kapatid, maaring naghihirap ka ngayon, pero wala na tayong magawa. Ang daigdig na ito ay nakadisenyo na sa pagkawasak. Ang sabi dito, Brother Aldon, sa magandang balita na ipapapansin natin sa ating mga kapatid. Ano po ba ang nakaumang sa daigdig na ito, mga kapatid? Sa Ezekiel, sa 7:5, basahin natin, mga kapatid. Ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ito kasi ang translation, mga Yes, kaibigan. amen. Medyo Kaya, magaang salin yan, mga kapatid. Yahweh ang nalagay, no? Yes. Hindi magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Yes. Tuloy, hanggang 8. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong katapusan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon. Malapit na ang araw ng kaguluhan. Yes. Tapos na ang masayang araw sa taluktok ng bundok. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot. Kita nyo? Tuloy. At ito, ubusin ko sa inyo ang matinding galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan.
wala akong patatawarin ni isa man. Paparusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Hallelujah. Sa gayoy malalaman ninyo na akong si Yahweh ay talagang nagpaparusa. Yes, italo natin dyan sa verse 15, Brother Aljon. No, sabi pa na Ezekiel, mga kapatid. Nasa labas ng bayan ang digmaan. Ito po ang mangyayaring puot ng Diyos. Sige. Nasa loob naman ang salot at tagutom. Kita mo? Kung sasabihin mo na dahil sa mga pangyayari ay pupunta ka ng probinsya, pupunta ka ng kahit saang lugar, dito mga kapatid, hindi po tayo makakatakas. Sapagkat nasa loob, no? May salot sa loob, maging sa labas, mga kapatid, aabutin tayo. Sige, tuloy. Ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Ito isang mga probinsya ito. Yes. Bukid, no? Di ba? Ang nasa loob ng bayan ay nauubo sa salot May salot, Brother Aljon. at tagutom. Sa 23, no? Tapos talon pa rin natin sa 26, no? Ang sabi ni Ezekiel, Nagahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod. hindi ba totoo yan ngayon? Opo. Sige, tuloy. At ito'y pinagaharian ng karahasan. 26. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan. Kita nyo, Brother Aljon? Ito matindi. Oh, tuloy. At nakakapanghilabot na balita. Kaya't sasangguni sila sa propeta, ngunit wala itong maipapahayag sa kanila. Hihingi sila ng payo sa mga pare, ngunit wala itong maisasagot sa kanila. Yes, hallelujah. Pati ang matatanday, walang masasabi sa kanila. Ito, wala nang pangitay nito. Yes, amen. No? Kasi ito, galit talaga ng Panginoon. Ibubuhos ng Diyos, Brother Aljon. Kasi nga, meron itong kaparehas din na Yes. payag din ni Solomon. May sinabi siya rito, mga kaibigan. Pampasinin natin sa Kawikaan 15 at ang bersikulo ay 11. Yes. No? At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw, at iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo at hinamak ng aking puso ang saway? Ni hindi man sinunod ng aking tinig ang aking mga tagapagturo, o ikiniling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin. Yes. So ito, Amen. dito mga kaibigan. Amen. No? Kung nasabi rin ni Ezekiel, ito Yes. rin ang pahayag ng Panginoong Kristo Amen. sa 24 Ng Mateo. ng Mateo 4, Yes. patuloy ang bata Yes. hanggang 11, mga kaibigan. Okay. Ito po talaga yung magaganap pagdating po ng araw. Yung mga tikmaan, yung mga salot, yung mga kagutom, lalo na sa Africa, matindi ang Yes. kagutom doon, mga Amen. kaibigan. Pati sa India, matindi rin po ang kagutuman. Hallelujah. At nagkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Amen. Sa Japan, nagkalindol, mga kaibigan. Sa Canada, at sa iba't ibang panig ng mundo, ay meron pong lindol, no? Pero pagdating ng Panginoong Pastor, ito yung may ladating na lindol Yes. na hindi nangyari kailanman, sabi ni Pablo, mula nang idatag ang sanlibutan. Amen. Ito mga kaibigan, matinding lindol ito. Pakinggan po natin sa aklat po ng Hebreo. Ito po ang sabi sa versikulo Hebreo chapter 12, sabi rito, at ang versikulo po ay 26. Yes. Sabi rito, ganito. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig doon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, pati ang langit. Sabi sa 25, pag-ingatan ninyong kayo huwag tumanggi sa nagsasalita sa mga nangangaral pastor, no? Yes, amen. Sapagkat kung hindi nakataan ang mga nagsisitangi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, na lalo pa tayo hindi mga katahan na nagsisiuhay, walay doon at nagbabalitang buwan sa langit, na ang tinig din yaon ay nagpayanig doon ng lupa. Tatapot ngayon nangako siya na nagsabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Ito matindi ito, Pastor. Yes. Hindi lamang lupa. Amen. Ang hindi lang pala salitang earthquake, no? Pero Yes. meron ding heavenly Amen. quake. Yes. So yung earthquake, mga kaibigan, Hallelujah. magkakaroon ng lindol na malakas sa lupa, at magkakaroon din po ng lindol
sa langit. Hindi lamang po yayanigin ang lupa. Pati langit ay yayanigin din ng Diyos, mga kaibigan Yes, at mga amen. kapatid. Hallelujah. Sabi rin dito ay meron doon nakasulat na yayanigin niya, aalisin niya yung mga bagay na kailangan maalis, mga kaibigan at mga kapatid. So, makikita po natin na meron pong mangyayaring mga bagay, mga kaibigan, na hindi po natin inaasahan. Kasi ito, pastor, nakakatakot ito Kasi, Yes. Amen. ang aning kasi ng Biblia, Amen. sabi ni Pablo, Oo. pag sinabi ng tao, kapayapaan, Yes. Kabaliktaran yun. Kabaliktaran yun. Yes. Biglang darating yung pagkawasak, Yes. mga kaibigan. Hallelujah. Kasi kagaya ng panahon ni Noe, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga tao ay nag-aasawa, pinag-aasawa, meron din dong nag-celebrate ng birthday. Yes. Meron din dong mga kaibigan, yung mga nagtatanim sa bukid, meron yung iba nagagapas, yung iba nagtatanim. Wala po silang kamalay-malay doon sa panganib na darating sa panahon ni Noe. Yes. So, ganun din po mga kaibigan, pagdating po ng anak ng tao, ganun din po ang mangyari. Ang sanglibutan, pinapag-asawa, ang mga tao ay hindi sila nangangamba. Yes. Kaya nga, ang payag mga kaibigan, dito po sa unang Thessalonica, kung titignan po natin, sa 5, anong ang payag ng ating Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na yan? Sa versikulo ay 2, sabi rito. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Yes. Amen. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Ito, biglang pagkawasak ito. Yes. Amen. Kaya mga kaibigan, hinalimbawa po sa isang magnanakaw, yung pagbabalik ng Panginoon, kasi wala pong magnanakaw, wala po tayong nakilalang magnanakaw. Magpapaalam. Na magnanakaw siya, magpapaalam. Yes. Kaya ito, pag sinabi ng tao ay kapayapaan at katiwasayan, ang mangyari, darating ang biglang pagkawasak. Yes. Sabi, pagkabiglang mga kaibigan, hindi nagpapaalam ito. Yes. Mga kaibigan at Hallelujah. mga kapay, tuloy po natin ay ganito. Darating sa kanila biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao. Sila'y hindi makakatanan sa anumang paraan. Mahirap ito kasi yung pagkawasak pala mga kaibigan, nakita naman po natin pagka yung ating mga magulang, pagka sila po ay nanganganak, nagdadalang tao sila. Yes. Hindi nila alam ang gagawin nila. Amen. No, nangangamba sila mga kaibigan at mga kapal kasi nga ang payag nila pagka ang mga babae, mga anak, ang kasabihan po ng sanlibutan, yung kanilang kalahating isang pa ay nasa hukay. Yes. So, sabihin mga kaibigan, ganong kahirap o ganong katindi ang experience pagka ang babae ay nanganganak sa pagkaunang anak, mga kaibigan. No? So, inalimbawa rin po yun dahil ang mga babae, pag sila mga hindi sila mapakali. Yes. Hallelujah. Kaya ganun po ang mangyari sa pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw, hindi po magpapaalam ang Diyos kung siya po ay babalik. Hindi niya pinaalam po kahit sa mga angel. Hallelujah. Maging sa anak, hindi niya pinaalam. Kundi yung tanging ama lamang ang nakakaalam, mga kaibigan. Ngayon po, kung hindi po natin alam ang pagbabalik ng Panginoon, ano pong dapat nating gawin? Kailangan, sabi ng Bible, kailangan laging handa. Yes. Amen. Mga kaibigan, no? Kasi hindi mo alam kung kailan darating. Kung hindi mo alam, lagi kang nakahanda, mga kaibigan at mga kapatid. Laging handa sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. At mayroong katanungan, Brother Aljon, na tinanong sa akin noong linggo na gaano na nga, ito ang una niyang tanong, Brother Aljon, no? Pangalawa ito. Ang pangalawa niyang tanong ay ito, gaano na kalapit ang sinasabi nating malapit nang babalik ang Diyos? Pangalawa, puot lang ba ng Diyos ang may kinalaman kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa daigdig? Wala bang kinalaman ang diablo dito? Ito, maganda yung katanungan. Yung dalawang katanungan na sabi ko, sige, talakayin natin yon. Doon, Brother Aljon, basahin muna natin yung sinabi ng Panginoon doon sa 12 ng
ng Revelation, no? Basahin muna natin yon. Diyan tayo kukuha ng maunang sagot, doon din dagdagan mo sa kaalaman ng ating mga kapatid dyan sa Puris Hill, mga kapatid, dito sa gawin ng Nubaliches. Sige. Amen. Maganda yung kanyang katanungan na sa galit ba ng Diyos ay walang kinalaman ang dyablo. Yes. Kasi unang-una mga kaibigan. Kaya nagkakagulo, may digmaan, may tagutom, lahat na. Brother Aljon, sige. Unang-una kasi, ang hinanda ng Diyos yung pagpaparusa, Yes. yung dagat-dagatang apoy, ang Oo. impyerno, hindi naman po talaga hinanda sa tao. Yes, amen. Ito hinanda sa dyablo. Yes, Pero amen. babasahin po natin Sige. sa aklat po ng Apokalipsis Sige. 12 at ang versikulo 12. Ito Yes. po yung pagbaba ng dyablo. Yes, amen. Mga kaibigan, sabi rito, kaya't mga galak kayo o mga langit, Yung mga tuwa kayo, mga langit, sabi nung talata. at kayong nagsisitahan diyan sa aban ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumababa sa inyo na may malaking galit. Malaking galit, Brother Aljon. Sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang ang mayroon siya. So, ibig sabihin, dala-dala ng Diablo ang galit sa daigdig na ito, at kayo na po ang magpapakahulugan sa salitang kaunting panahon. Kasi, Parang ako, hindi ko kayang ipaliwanag yung salitang kaunting panahon, mga kapatid. kasi sa ating kasi mga kaibigan, yung panahon kasi ng angel, Yes. yung panahon nating 1,000 mga kaibigan, maikli lang sa angel yun. Yes, amen. Kasi nga, ang angel mga kaibigan, hindi po sila tumatanda, hindi sila namamatay. Yung 1,000 taon sa atin mga kaibigan, yun po sa mga angel, kasi nandito siya sa lupa Yes. Kung nandito siya sa lupa mga kaibigan, ang iiral po rito sa lupa, yung oras at panahon ng tao. Yes, Mga amen. kaibigan at mga kapatid. Yung oras at panahon ng tao, para sa angel, maikli po yun mga Kaunti. kaibigan, kakaunti lang yun. Yes. So kaya nga sa Panginoon, sabi ni Pedro, huwag yung kalimutan ang isang bagay na ito, na ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yes. Yung 1,000 taon pala mga kaibigan sa Diyos, katulad yun ng isang araw. Ang anghel mga kaibigan, espiritu rin, na kagaya rin ng Diyos mga kaibigan. Kaya pagka siya po ay nasa lupa, para po sa kanya yung oras at panahon dito sa libutan, maikli lang po yun sa kanya mga kaibigan at mga kapatid, no? Kasi merong itinakda ngayon po mga kaibigan at mga kapatid. Yes. Para kanino ba? Yung apoy na inihanda. Yes, amen. Kasi para malaman natin mga kaibigan, alam niyo mga kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ngayon po, kanino nakahanda yung dagat-dagatang apoy? Pakinggan niyo po mga kaibigan. Sa Mateo 25 at ang versikulo po ay 41. Pakinggan po natin. Kung magagayo'y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Yes. So inihanda pala yung apoy na walang hanggan, mga kaibigan, doon sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So, iyon po mga kaibigan, kasi kaya maikli sa Diablo. Yes. Yung panahon kasi ng tao, mga kaibigan, yung nakatakda sa kanya, mga kaibigan at mga kapatid, at konti na lang yun para Yes. sa kanya, mga Amen. kaibigan. At ngayon, gaano kalapit yung pagbabalik ng ating Panginoong Yes, amen. Kristo? Kasi, Sa kaliwanagan ng mga nagtatanong, mga kapatid, Kasi- gaano kalapit sa panahon ng tao? kasi maliwanag ito mga kaibigan, dahil makikita natin marami nangangaral. Yes. Malapit na dumating ang Panginoon. Oo. Sabi ng iba, mga kaibigan, kasi may nagsabing mga tao na kaya hindi na sila naniniwala na malapit na bumalik ang Panginoon. Sabi nila, panahon pa ng lolo ko, pinapangaral na malapit na dumating ang Panginoon. Hanggang ngayon, apo niya na ako Lagi pinapangaral ng pastor, malapit na ang Panginoon. So, kaya na mahirap mga kapatid. Kaya, yung iba mga kaibigan ay hindi na totoo yung sabi nila, malapit na dumating ang Panginoon. Yes, amen. So, gaano kalapit kasi, ang tutukoy kasi itong panahon sa Panginoon. Yes. Sa Panginoon mga kaibigan, malapit na yung kanyang pagbabalik. Sa atin, para sa panahon natin, matagal ito para sa atin pero ito'y panahon ng Panginoon. Ngayon po, pagdating po ng araw mga kaibigan, sabi ni Pedro, ganun dun ang statement ng mga mga Yes. alagad na una, no? Amen. Pakinggan yung mga kaibigan. Sa 2 Pedro
Sabi nila, namatay na yung aming mga magulang. Kailan ba talaga babalik? Pakinggan niyo po mga kaibigan. Sa aklat po ng 2 Pedro 3 at ang versikulo po ay 4. Pakinggan po natin ay ganito. Sabi rito, sa 3, nalalaman mo ito na sa mga huling araw ay magsisipa rito ang mga manunuya na may pagpuya. Ito yung mga mapangasar ito. Yes. Tuloy natin. Ano sinasabi nila? Na magsisilakan ayon sa kanilang masasamang pita. At magsisibagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Nagtatanong sila. Yes. Ito, mga nangangasar po. Yung tanong nila, bangungutya. Pangungutya ito mga kaibigan. Pero sila nga ba ang pakikinggan natin, mga kapatid, yung pangungutya nila o yung banal na kasulatan? Kasi ito, panahon pa ito mga kaibigan. Panahon pa ito ng mga apostol. Yes. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, 1,600 ang mahigit ng patay mga apostol, bago na isulat ito, pastor. No? Yes. How much more sa panahon po natin? Tuloy po natin. Sapagkat buwat ng araw na mga tulog ang aming mga magulang. Ito yung mga magulang nila. Si Isaac, si Abraham, Amen. si Isaac, si Jacob. Ito yung mga magulang nila, mga kaibigan. No? Ay mananatili ang lahat ng mga bagay gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paggalang. Sabi ng mga kaibigan, manatili pa rin sila, patay pa rin sila. Yes. Yung kanilang magulang hanggang sa panibagong paglalang, manatili ang lahat ng bagay. Tuloy natin. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig, sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din nito, ang sanlibutan noon ay inapawa ng tubig, ay napahamak. Ito, tinutukoy ito ni Pedro, Yes. yung nanunuya, yung mga nangangasar, mga kaibigan. Kailan pa babalik ang Diyos? Nakakalimutan nila. Yun nangyari sa panahon ni Noe. Yes. Amen. Na yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, siya rin yung naglubog doon sa panahon ni Noe, mga kaibigan. So, Hallelujah. kailangan mga kaibigan at mga kapatid, huwag po tayong mainip kung kailan darating ang Panginoon. Alam niyo po mga kaibigan at mga kapatid, kaya nga hindi pa bumabalik ang Panginoon kasi hindi pa po tayo nakahanda. Oo. Sabi, may sinabi si Pablo diyan, Brother Aljon, sa 13:11 hanggang 14. Ito, mga kapatid, ay maaring maging kasagutan ito sa mga katanungan ninyo sa inyong kaisipan. Sige, basahin natin. Gaano siya kahanda? Ay gaano siya kalapit? At gaano naman tayo kahanda? Okay. Sa 13, no? 13:11 ng Roma hanggang 14. Sige. Basahin natin, ganito. Ito yamang nakikilala ang panahon ng ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. So, ito, ginigising tayo. Bakit? Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan. May salitang lalo. Sige. Kaysa nang tayo'y magsisampaltayan ng una, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. So may ipinapawaksi. Yamang malapit na, lalong malapit na. Ipinapawaksi ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito. Sige, tuloy. Magsilakad kayong mainhin gaya ng mga araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. Tuloy. Kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Yes. So, Amen. Diba? malapit na Kasi Yes. mga kaibigan, sa panahon po ni Apostol Pablo, mula nang una sila naglingkod, malapit Yes. At lalo na ngayon. Dahil, Apostol ni Pablo. sabi mo kanina, ilang 600 years na sila, patay. Matindi no, 1,600 years. O, 1,600. Patay na mga apostol. Oo, sa panahon nila, malapit na, ay after 1,600 na ngayon, ay mas lalo. Mas lalong malapit, mga kaibigan. Pinapalapit na ng Diyos. Kasi nga, alam niyo mga kaibigan, pasalamat po tayo. Ang Diyos, hindi pa dumarating Panginoong Jesucristo. Yes, Kasi, amen. mga kaibigan, kasi kung darating po Panginoong Jesucristo, tiyak ba natin na tayo po ay maliligtas? Oo, mga kapatid. Kaya habang hindi pa po dumarating ang Panginoon, Yes. tinuturuan po tayo ng Biblia na dapat tayo po ay maging handa. Yes, amen. Kasi, kaya nga po, hindi pa siya bumabalik mga kaibigan.
kailangan pa po natin handa kasi hindi pa po tayo handa. Yes, amen. No? Ngayon, kung sakali man, handa ka na, kapatid, no, Brother Aljon. Kung sakali man, nakapaglingkod ka na sa Panginoon at naghihintay ka na lang ng kanyang pagbabalik, handa ka na. At sa iyong kahandaan, sumapit ang mga digmaan, sumapit ang mga salot, sumapit ang galit ng dyablo, at ang lahat ng mga bagay na kahindik-hindik ay sumapit. Ngayon, ang sabi ng Diyos sa Isaiah sa 41:13, kapag ikaw ay handa na, kapag ikaw ay lingkod niya, ikaw ay anak niya, ito ang sabi ng Diyos sa ating lahat. Ito sabi, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Kita mo? Ituloy. Huwag kang matakot, ikaw na uod ng Hakob, at kayong mga tao ng Israel, aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong manubos ay ang banal na Israel. Yes, amen, di ba? Imagine niyo mga kapatid, ang Diyos na nagpalindol, ang Diyos na dahil sa lindol, sa mga digmaan, nagkaroon ng kahirapan sa daigdig, lahat ng ito nagkalakip-lakip, yun din po ang Diyos na tutulong sa atin, Brother Aljon. Kaya, payag ng Bible din Yes. Malapit na Yes. So, gaano kalapit? Sabi ni Kristo, nasa pintuan na. Nasa mga pintuan na. Paano natin ipaliwanag? Kayo na ang mag-interpret niyan, mga kapatid. Ang sanlibutan, may pintuan Yes. Yung mundo natin, may pintuan yan, mga kaibigan. So, gaano kalapit? O, tingnan natin, no, sa Mateo 24:33, sabi rito. Ngayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. O, malapit Yes. na pala. Ibig sabihin, nakatayo na siya sa pintuan. Ngayon, kung ang Panginoong Jesucristo po, mga kaibigan, nasa pintuan na, ay tutok-tok to. Mga kaibigan, no? Tutok-tok ito eh. Pag tumuktok ito, mga kaibigan, kasi ang pintuan, pastor, tutukoy rito, mga kaibigan. Ito yung tao eh. Yes. Tutok-tok po sa iyo, mga kaibigan, no? Yung kaligtasan para dumating sa iyo, yung nasa pintuan, pagka ito'y kumatok, papapasukin mo ba ito? Papainggan nyo sa Revelation, mga kaibigan. Sa aklat po ng Revelation, sa 3 at ang versikulo po ay ganito, no? Sa versikulo 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung ang sino man dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Yes. Kasi ito, Amen. nasa pintuan na eh. Yes, amen. Kaya sabi ni Pablo, ngayon, Ang ang araw. araw ng kaligtasan. Hindi bukas. Kasi, kaya pag tumuktok mo ito, mga kaibigan, ang Panginoon sabi, papasukin nyo, nasa pintuan na. Yes, amen. Kaya yung pangangaral po namin sa inyo, mga kaibigan, ito na po yung pintuan na tumutok-tok sa puso ninyo. Yes, amen. Bakit ba, Brother Aljon, napakahalaga sa mga apostol ang kaligtasan sapagkat tulad ng binasa ninyo na tumutok-tok na siya. At ang sinabi ni Pablo, ngayon ang araw ng kaligtasan. At pinag-uusapan natin, malayo pa siyang babalik o malapit man. Paano tayo maghanda? Mga kapatid, malayo man o kaunting panahon, nasa mga pintuan, mga kapatid, isang bagay ang hindi tiyak sa buhay na ito. Ano yon? Ang kamatayan ng tao. Napakarupok ng buhay, mga kapatid. Ang sabi ni Santiago sa 4:13, mga kapatid, baka madatnan tayo ng kaganapang ito na hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Huwag naman nawa mangyari, mga kapatid. Tingnan ninyo, gaano katotoo sinabi ni Santiago. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Tuloy. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Kita nyo? Ano ang inyong buhay? Kayo'y ngay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay ay napapawi. Hindi ba totoo na napakarupok ng buhay, Brother Aljo? Ako, mga kaibigan, kasi nga, yung kahit ang tao, napakalakas niya, napakalaki ng katawan niya, malusog siya. Ang biyari, kamatayan sa kanya, nababangungot. Yes, amen. Hindi na nagigising, mga kaibigan. Kaya nga,
maraming mga katanungan ang mga tao na, ang lakas-lakas nito ng Sabado. Yes, hallelujah. Ngayong Lunes, patay na. So ngayon, kung ikaw man ay darat na ng kamatayan, tayo man ay darat na ng kamatayan, di nakapaglingkod tayo, handa tayo mga kapatid, din wala tayong alalahanin. Bakit? Yung buhay na nawala sa atin dito, ay ibabalik din ng Diyos yan. At ang buhay dito sa lupa, papalitan niya po ng paraiso. Yun po ay, ibig sabihin, walang kalugihan ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Meron kang assurance. Yes, no? may assurance May ka. assurance ka sa Panginoon na meron kang kasi ang assurance sa lupa ang sagot lang yung paglilibing sa iyo. No, sagot lang yung lupa. Pero ang assurance mga kaibigan sa ating Panginoon meron kang panibagong buhay. At itong buhay na ito Hallelujah. ay hindi lilipas. Yes, amen. Mga kaibigan. Yogi pa ba tayo dyan? Opo, kasi mga kaibigan, yung buhay natin sa limutan na maligaya tayo, may Yes. kasi pa ito Yes, amen. No? So sa pagdating po mga kaibigan ng ating Panginoon, makakasama po natin ang Diyos sa paraiso, mga kaibigan. Sa bagong langit, bagong lupa, magpakailan-kailanman, ang luha Yes. ay papahiran, Amen. ang karamdaman mawawala na, ang kamatayan ay mawawala na, Hallelujah. ang dalamhati, lahat po yan mga kaibigan ay mawawala na. Yan po ang ino-offer ng banal na kasulatan. Yan po ang ino-offer ng Diyos sa atin. Kaya nga, pasalamat po tayo na ang Diyos ay hindi pa dumarating dahil ang gusto ng Diyos mangyari, dapat makapaghanda po tayo Yes. bago po siya dumating. Kasi kung darating ang Diyos ngayon mga kaibigan, tiyak ba natin na tayo maliligtas? Hallelujah. Ano ba sabi ni Pedro, mga kaibigan? 4:18 lang unang Pedro, pakinggan nyo. Ito ang sabi ni Apostol Pedro ay ganito. Sabi rito ay ganito. Kung ang matuwid ay bahagyang makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Ito mga kaibigan, matuwid na ito Yes. Pero bahagya pa itong maliligtas. Hallelujah. Paano pa kaya yung hindi matuwid? Siyempre, ayaw umatol ni Pablo, ni Pedro, kaya sabi ni Pedro, ang masama at makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kasi ayaw niya umatol Hallelujah. Pero yung matuwid, bahagyang mga liligtas, kung baka sa school, pasang-awa pa Yes, amen. So mayroong tinatawag na pagliglig o pagsala, Brother Aljon. O kaya, mahirap. Kaya nga pagdating ng araw, pati ang mga hinirang malalaya rin. Pakinggan niyo po, ang warning ng Panginoong Jesucristo. Sa 24 ng Mateo, anong payag ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid? Sa 24 at ang versikulo po ay 22. Malibang paikliin ang mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw ngayon. Kung paiikliin pala ng Diyos yung araw na yun, wala pong mariligtas. Hallelujah. Hallelujah. Kung dumating ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, bawa, kung meron pa tayong mga kasalanan, dumating ang Panginoon, malabo tayong maligtas. Kaya ginawa ng Panginoon, mga kaibigan, pasalamat po tayo, hindi pa sa dumarating, dahil binibigyan niya po tayo ng pagkakataon para baguhin po natin yung ating mga sarili at yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi ka pa nananampalataya at mabautismohan, mga kaibigan, kailangan na po nating manampalataya at magkabautismo habang hindi pa bumabalik ang Panginoon. At kung hindi man bumalik ang Panginoon, yung kamatayan, ito po ay itinakda ng Diyos sa mga tao. Yes. Wala po Amen. makakaligtas. Bata, matanda, anumang edad mo, pagka itinakda ng Diyos ang kamatayan sa araw mo, Yes. tapos na. Amen. Mga Hallelujah. kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Solomon, may igi yung buhay na aso kaysa sa patay na leon. Hallelujah. No? Kaya sabi ni Solomon, habang may buhay, mayroong pag-asa. Praise God. Habang may lakas ka, habang gumagalaw ka, habang kaya mo pa maglingkod sa Panginoon. Kaya nga ang payag ni Solomon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Praise God. Ano yung kabataan? Yung taglay mo, yung kalakasan mo. Yung kaya mo pang pumunta sa church, kaya mo pang maglingkod, at kaya mo pang magpataya, mapabautismo. Higit sa lahat, ito po'y napaka-importante, mga kaibigan. Praise God. Amen. At higit sa lahat, mga kaibigan, yung ebanghelyo.
Kasi Amen. ang Ebanghelyo, mga kaibigan, di po tayo ililigtas, sabi ni Pablo sa unang Korinto 15 at ang versikulo po ay 1. Anong payag po ng Apostol Pablo? Sabi niya, ngayon ipinatalasas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, Yes. Amen. na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matagal ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Yung Ebanghelyo, mga kaibigan, Yes. Amen. sa pamamagitan naman ito, ay ligtas Yes. kayo. Yes. Ano po Amen. ba ang nilalaman ng Ebanghelyo? Ang ngalaman po ng Ebanghelyo, kailangan nyo pong manampalataya, kailangan nyo magkabautismo, kailangan nyo po mga kaibigan na umanib sa Yes. iglesia na itinayo ng ating Amen. Panginoong Kristo. Hallelujah. Yan po ang nakapaloob sa Ebanghelyo, Thank you, Lord. mga kaibigan at mga kapatid. Kaya tayo, Brother Aljo, nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid na sumusuporta sa pangangaral ng Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyo po ay siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat tao. Salamat sa mga kapatid, sa inyong mga suporta. Ang Diyos po ang magbabalik niyan. Tinitiyak natin na ang Diyos, mga kapatid, kailanman ay hindi po nauubusan, hallelujah, ng tulong at ng pagbalik nitong lahat sa inyo. Mga kapatid, kung tayo man ay nakakatiyak na ngayon na ligtas tayo o tayo ay mayroong malaking pag-asa na maligtas, din mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot. Alisin ang bawat takot sa bawat puso. Kung alam mo sa sarili mo na nakakapaglingkod ka ng tama sa Diyos, no? Alisin ang lahat ng yan. Mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng mga pagsubok na ating mga dinadanas. Alam niya, mga kapatid, ipinagmamalasakit niya ang lahat ng mga tao na ngayon ay nasa ilalim ng matinding mga kapighatian, mga problema at kung ano man mga sitwasyon at kalagayan. Alam ng Diyos yan. Ipinagmamalasakit niya yan, mga kapatid. Yan ay paraan minsan ng Diyos para tayo ay dalisayin. Maaring ang ating mga pag-ibig minsan sa Diyos ay kakailanganin dumaan sa apoy ng mga pagsubok. Mga kapatid, huwag mawalan ng pag-asa. Tinitiyak ng Diyos na sa gitna ng mga pagsubok, hindi bibitaw ang Diyos, mga kapatid. No? Salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Salamat sa Apostolic Back to the Bible. Mga kapatid, makakarating ito sa bawat tahanan. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng inyong suporta. No? Salamat din kay Brother Aljon. Ginagamit siya sa ganitong paraan, mga Amen. kapatid. Ang paraan ito ng Diyos ay kalooban niya po ito, mga kapatid. Maraming salamat, Brother Aljon. No? Amen. So mga kaibigan, mga kapatid, ang pagbabalik po ng Panginoon ay malapit na po. Hallelujah. Kung di man po tayo datnan ng pagbabalik ng Panginoon, ay yung kamatayan po ay lagi pong nandyan, mga kaibigan. Ano po ang ating gagawin, mga kaibigan? Kailangan po natin magpasya, manampalataya, magkabautismo, manatili sa aral ng Panginoong Kristo, mamuhay na may kapayapaan at kabanalan sa mga tao. Kaibigan, mahal po namin kayo, kaya ibig po namin kayo kayo po ay makinig ng mga salita ng Diyos at kayo po ay manampalataya. Thank you, Lord. Ito po ang Apostolic Back to the Bible. Mabati po sa inyo ng isang magandang gabi at iabati rin po natin ang ating mga kapatiran na patuloy sumusubaybay. Pastor Reynald. Kay Pastor Reynald Dizol sa kanyang may bahay. Sa lahat po ng ating mga kapatiran. So, mahalaga po ang kaligtasan. Wag po natin baliwalain ang kaligtasan po ng ating kaluluwa. Lalo na po mga kaibigan, kung tayo po ay nasa edad na Yes. 50, Hallelujah. 60, or 70, kung tayo po ay nagkakaedad, ay kailangan po ay mas lalo po nating ilapit ang ating sarili sa Diyos. Wala po tayong ibang pag-asa. Hindi po natin maaasahan ang sinumang tao. Ang tao, mga kaibigan, namamatay din. Lumilipas ang tao. Pero ang Diyos, mga kaibigan, kung tayo po ay naglingkod sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, meron pong nakaabang na buhay na walang hanggan. Yes, amen. No? Kaya mahal po namin kayo. Thank you, Lord. Siguro. Bago tayo magbukas, Brother Aljon, anyayahan mo sila sa araw ng linggo, ang ating panambahan dito po sa ano. At saka, kung mayroon man silang mga prayer request at anumang mga bagay, Bible study o may mga katanungan na dapat itanong mga kapatid sa Apostolic Back to the Bible, nariyan po ang mga number sa sa screen, mga kapatid.
So kami po ay malugod o matutuwa na maglingkod sa bawat tao, mga kapatid, na naghahanap ng kaligtasan. Amen. So inaayaan po namin ang ating mga viewers, kung sino man po mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig. Narito po ang aming church address. Kung ibig po natin na tayo po ay makapagsamba o makadalo at malaman po natin ang mga doktrina at aral ng Panginoong Jesucristo na sinasamahan ng grupo ito, mga kaibigan, ay welcome po kayo sa aming church dito po sa address na nakalagay po yan sa screen. Ay alas 9 po ng umaga, mga kaibigan at mga kapatid. At nandiyan po yung ating pagba-Bible study. At sa ating pong Bible study, mga kaibigan, ay kung meron po kayong mga katanungan at kung meron po kayong mga prayer request, kung meron po kayong mga karamdaman, anuman pong meron sa inyo, mga sakit, karamdaman, kalungkutan, ito po ay tutulong sa inyo ang salita ng ating Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid. At sa lahat po, meron din po tayong church diyan sa Bulacan. Kung meron po mga viewers diyan sa Bulacan, kaya na Father Edwin Duruman, kaya na Father B-Boy Alones, kung ibig po niyong dumalo, ay meron pong local church diyan sa Hulo, Bulacan, mga kaibigan. Kung nais po natin na magkaroon po tayo ng Bible study sa inyong bahay upang maabot po namin kayo, mga kaibigan, dahil hindi po namin mapapangaral lahat dito sa area, mga kaibigan, dahil limitado lang po ang ating oras. At kung ibig niyo po, mga kaibigan, na magkaroon po ng Bible study sa inyo at malaman niyo po ang mga katuruan, aral, mga kaibigan, na aming pinapangaral dito, mga kaibigan, sa aming church, ay ibig po kami po ay inyong kontakin o kaya po ay kayo po ay mag-message po sa amin sa Apostolic Back the Bible o kay Brother Ariel Palahadja. Yes, Pwede rin po tayo rumekta roon. I-message po natin kung ibig po natin na tayo po ay magkaroon ng Bible study sa ating sa inyong bahay, mga kaibigan. At kung meron kayong mga katanungan, ay pwede rin po namin sagutin mula sa banal na kasulatan. At muli po, mga kaibigan, binabati rin natin ating mga kapatiran dyan sa Cavite, kay Brother Joel Hasby, at dyan sa pamilya ng ating pastor. Sa lahat po ng viewers dyan na patuloy sumusubaybay, pakishare po ang ating programang ito upang marami pong makinabang sa aral na ipinangaral ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, mga kaibigan, ito po muli ang iyong likod na si Brother Ariel Ibarra. Buwabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible. Sumain niyo po ang biyaya at kapayapaan na